Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagpaimbestiga si Meredith tungkol dito kay Ramir Engano. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagkaharap na si Ramir, Lilet at si Meredith. Pero sa maling pagkakataon. Nasaksihan ni Meredith kung paano inatake si Ramir sa puso at kung paano mag-alala itong si Lilet kay Ramir. Kaya nang makarating si Attorney Meredith sa law office niya, ikwinento niya agad kay Spanky lahat ng nangyari pagdating niya ng korte. Sinabi niya kay Spanky, narinig ko kanina sa korte. Pagdating ko sa korte ang pangalan ni Ramir. Papasok na sana ako sa loob, pero napahinto ako at napalingon. Nakita ko si Lilet at Ramir na magkausap sa tabi. Kakausapin ko na sana si Ramir kanina nang makita ko siya, pero mali ata ang timing ko. Nakita ko siya na nanghihina na. Nakita ko siya na nahihirapang huminga, kaya lumapit ako sa kanila ni Lilet. Tinanong ko si Lilet kung ano ang nangyayari kay Ramir. Pero hindi niya din daw alam dahil biglaan lang daw ito na bumagsak. Tinulungan ko siya na humingi ng tulong para madala si Ramir sa ospital. Dumating si Attorney Kurt, kaya siya na ang nagdala kay Ramir doon sa pinakamalapit na ospital. Kasama nga itong si Lilet. Pinagtataka ko kung bakit magkasama sila ni Lilet at bakit si Ramir ang tawag niya, pero ramdam ko yung closeness nilang dalawa. Kaya naman maging si Spanky ay nalito sa kwento nitong si Meredith dito sa kanya dahil hindi naman daw magiging ganun na lang ang pag-aalala ni Lilet dito kay Ramir kung wala silang koneksyong dalawa. Ganun din nga daw ang iniisip nitong si Meredith. Kaya naman, para malaman nga nila ang katotohanan, ay inutusan ni Spanky itong si Meredith na mag-research tungkol dito kay Ramir para malaman niya lahat kung bakit ganun na nga lang ang pag-aalala ni Lilet dito kay Ramir. Sa kabilang banda, inaantay ni Patricia na magising ang asawa niyang si Ramir. Nag-aalala siya dito dahil ilang beses na palang hindi bumabalik si Ramir sa doktor niya para magpa-check up ng puso at hindi pa talaga stable ang puso nito. Gaya nga ng sinabi ng doktor nito. Maya-maya, nagising na nga itong si Ramir sa pagkakakulaps niya. Si Patricia agad ang nakita ni Ramir na nakaharap sa kanya. Pinilit magsalita ni Ramir at kausapin itong si Patricia. Inalis ni Ramir ang oxygen niya at binanggit ang pangalan ni Lilet. Pinilit ni Patricia na ibalik ang oxygen nitong si Ramir dahil baka maubusan ito ng hangin at mahirapan ulit itong huminga. Sinabi ni Patricia at saka na natin pag-usapan si Lilet. Magpagaling ka muna please. Pero nagpatuloy si Ramir sa pagsasalita. Hindi siya napigilan ni Patricia. Sinabi ni Ramir na anak siya ni Meredith Simons. Kaya nagtaka si Patricia kung sino ba ang tinutukoy nitong si Ramir na nanay nitong si Lilet. Samantala, napansin ni Kurt na mukhang hindi pa din mapakali itong si Lilet at wala pa ito sa tamang wisyo. Gawa ng iniisip pa din ito ang nangyari sa daddy Ramir niya. Kinausap siya nila Ses na magiging okay din ang lahat. Huwag na daw masyadong mag-isip si Lilet. At dahil nga tulala at hindi makausap ng maayos itong si Lilet, tinanong siya ni Kurt kung kaya mo pa ba kasi baka hindi na dahil sa dami ng bigat ng mga iniisip mo. Gusto mong tulungan kitang maghanap ng collaborating counsel mo? Nagtataka si Lilet kung sino naman kaya ang kukunin nitong si Kurt na maging kakulab niya sa pagiging counsel sa kaso ni Nanay Chato. Kaya sinabi ni Kurt na ako na ang bahala, basta wag ka na masyadong mag-isip. Ako na ang bahala dito, tutulungan kita. Iniwan na ni Kurt itong si Lilet at Ses
May aasikasuhin lang daw muna siya at si Ses daw muna ang bahala dito kay Lilet. Umoo naman si Ses at nagpasalamat siya kay Kurt dahil nandyan nga itong si Kurt para kay Lilet. Sinabi ni Kurt na opo, nandito lang ako palagi para kay Lilet. Hindi po ako magsasawa na tulungan siya at samahan siya palagi. Kaya naman na-touch itong si Ses sa mga sinabi ni Kurt sa kanya. At dahil nangako si Kurt na tutulungan niya si Lilet na makahanap ng tutulong dito para sa kaso ni Nanay Chato, ay isa lang ang pumasok sa utak niya na malaki ang maitutulong dito kay Lilet. Ito nga ay si Bonnie. Kinontak agad ni Kurt si Bonnie at nanghingi ito ng tulong dito dahil kailangan din daw ng tulong ni Lilet ngayon dahil sa dami ng bigat daw ng iniisip ngayon ni Lilet. Kaya kung pupwede daw ay si Bonnie ang maging collab counsel ni Lilet sa kaso ni Nanay Chato. Sumang-ayon naman si Bonnie sa gusto at pabor nitong si Kurt dito sa kanya dahil kaibigan naman daw niya si Lilet kaya gusto niya din ito na matulungan para mas lalo pa siyang makabawi dito. Nagpasalamat naman si Kurt dito kay Bonnie at papatawagan na lang daw niya mamaya si Bonnie kay Lilet para sa schedule ng hearing at pakikipag-usap kay Nanay Chato. Sa kabilang banda, bumalik na si Kurt kay Lilet. Sinabi niya dito na okay na ang nakuha kong collaborating counsel para sa hawak mong kaso. Kaya nagtaka si Lilet kung sino ang kinuha nito. Tinanong niya si Kurt. Sinagot siya ni Kurt na si Bonnie. Si Bonnie lang kasi ang kilala kong makakatulong sa'yo. Nagulat si Lilet. Nahihiya daw siya sa ginawa ni Kurt pero wala nang magagawa si Lilet dahil nasabihan na ni Kurt si Bonnie at pumayag na nga ito sa gusto nito. Kinabukasan, agad na pinuntahan ni Bonnie si Nanay Chato sa kulungan para kausapin tungkol sa kaso niya. Nagtataka si Nanay Chato kung bakit wala si Lilet at hindi si Lilet ang nasa harap niya ngayon. Tinanong niya si Bonnie kung sino ka ba, iho. Nagpakilala naman si Bonnie kay Nanay Chato at sinabi niyang kaibigan po ako ni Lilet. Kaya naman napalagay na ang loob ni Nanay Chato dito dahil kaibigan pala ito ni Lilet. Pero bago sila mag-umpisa, nagtanong muna si Nanay Chato kay Bonnie kung bakit wala si Lilet at si Bonnie ang humarap sa kanya ngayon. Ikwinento ni Bonnie na may pinagdadaanan ngayon si Lilet. Kaya siya daw muna ang tutulong dito kay Nanay Chato sa ngayon dahil hindi makapag-focus si Lilet at hanggang ngayon ay hindi pa din daw nagpapahinga itong si Lilet. Naintindihan naman ni Nanay Chato si Lilet kaya naman inumpisahan na nila ang pag-uusap tungkol sa kaso. Sa kabilang banda, nagkaharap nga ulit ang mag-ex na si Bonnie at Eira pero sa korte nga lang. Nagimbal nga si Eira nang makita niya si Bonnie sa korte sa panig nitong sila Lilet. Hindi makapag-focus itong si Eira sa kaso nang makita niya ang pinakamamahal niyang ex na si Bonnie at kinakalaban na siya nito ngayon. Makakapag-focus kaya itong si Eira sa kaso? Maipapanalo pa kaya niya ang kaso nito? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.